Sinabi ni Vladimir Putin na nakuha na ng mga puwersang Ruso ang Pokrovsk at Volchansk sa Donetsk at Kharkiv, Ukraine. Noong gabi ng Nobyembre 30 iniulat ito kay Pangulong Vladimir Putin ng hepe ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Russia, Valery Gerasimov. Ipinabatid ng mga sundalong Ruso kay Vladimir Putin ang likwidasyon sa Sandatahang Lakas ng Ukraine sa paligid ng Pokrovsk-Mirnograd at di umano'y pagkontrol ng mga puwersa sa Timog Mirnograd. Tungkol din ito sa pagsisimula ng pananakop ng mga Ruso sa Gulyay-Polye sa Zaporizhzhia. Ngayon, ayon sa mga ASINT analista, isa na naman itong kasinungalingan. Noong Disyembre 1, kontrolado ng mga tropang Ruso ang halos kalahati ng Pokrovsk, habang sa Volchansk, mas hawak ng Sandatahang Lakas ng Ukraine ang karamihan ng lungsod. Sa Gulyay-Polye, hilagang silangang gilid lang ng lungsod ang nasa gray zone. Hindi na natin pinag-uusapan ang kontrol ng mga Ruso dahil lumipas na ang panahon. Ang pag-aanunsyo ni Putin ng balitang ito ay napili ng perpekto. Ang layunin ng maingat na pinlanong pagpupulong ni Putin kasama ang kataas-taasang militar na pamunuan ng Federasyon ng Rusya ay ipakita sa mundo na di umano'y ganap na nananalo ang Rusya sa Ukraine. Ginawa ang pahayag na ito bago ang pagpupulong kay sugo ni Trump na si Steven Witkoff na dumating sa Moscow para talakayin ang kapayapaan sa Ukraine. O, kayo na ang humusga. Sinabi ng Kremlin na alam na ni Putin ang pagkabihag ng Pokrovsk 2 araw na ang nakalipas. Ngunit ngayon lang niya ito inihayag sa publiko bago ang pagpupulong niya sa pangunahing katulong ni Donald Trump ng Estados Unidos. Ako si Alexi Pichi. Tara, pag-usapan natin ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang video na ito at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa ibaba. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balita habang dumarating. At kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na subscription. Sa mga link at detalye sa video description, lubos akong magpapasalamat sa inyong suporta. Ngayong araw, sinabi ni Vladimir Putin na iniulat sa kanya ang pagkabihag ng Pokrovskaya at Volchanskaya sa Donetsk at Kharkiv at ang halos pagbagsak ng Mirnograd. At nagsimula na rin ang mga labanan para sa Gulyay-Polye sa rehiyon ng Zaporizhzhia. Sa madaling salita, ang mensahe ay isang di umano'y breakthrough. Ang Russia ay minamanman sa buong linya ng harapan. Pero ayon sa mapa ng asinti ng proyektong Deep State sa Pokrovsk, kontrolado ng mga tropang Ruso ang halos kalahati ng lungsod noong Disyembre 1 habang ang natitirang bahagi ay nasa gray zone. Sa Volchansk, Kharkiv Oblast, kabaligtaran naman, mas malaki ang kontrol ng Sandatahang Lakas ng Ukraine sa lungsod. Sa Gulyay-Polye, tanging hilagang silangang mga gilid lang ang nasa gray zone. Hindi kinumpirma ng American Institute for the Study of War at Finnish ASSINT Blackbird Group ang pagkabihag sa Pokrovsk at Volchansk. Ayon sa kanilang datos, may mga puwersa pa rin ng Ukraine sa mga sinasakop na lungsod na patuloy na nagbibigay ng aktibong paglaban. Pero ayon kay Putin, lahat ay nasakop na. Sa parehong oras, ang mga may akda ng proyektong Deep State binibigyang diin tuwing matapos ang paglilinis sa ilang bahagi ng lungsod. Ang mga tropang Ruso ay nagdadala ng mga bagong sundalo roon. Ibig sabihin, paulang-ulang, paulang-ulang, paulang-ulang. At alam ko na sa Telegram ay kumalat na talaga ang video. Maaring nakita nyo na ito kung paano nila binobomba ng mga lokal. Na pag-atake ang Pokrovsk, may isang video doon na makikita mo ang napakaraming bangkay ng mga hindi nalilinis na Ruso na nakahandusay. Na sumubok, sumugod, pero ayon kay Putin, nakuha na raw nila ang Pokrovsk. Ayon sa mga mapa ng ASINT proyekto, ganito rin ang sitwasyon sa Kupinsk na sinabi ni Putin na nakuha na nila noong Oktubre. Sa ilalim ng tinatawag na kontrol ng Russia, malaking bahagi ng lungsod ng Kupinsk ang hawak nila pero hindi pa buong teritoryo nito. Nakinig si Putin sa mga ulat ng pagkakakuha ng mga lungsod ng Ukraine bago ang negosasyon sa Moscow kay Steven Witkoff. Siya ang huling inaasahang magpapakilala sa diktador ng Russia, isang planong pangkapayapaan na napagkasunduan kasama ang Ukraine. Ngunit alam na natin na tumatanggi ang Ukraine na umalis sa Donbas. Tumatanggi ang Ukraine na bawasan ang kanilang hukbo. Tumatanggi sa ideya na dapat nating pagtibayin ang hindi pagsali sa NATO at iba pa. Moskwa. Nagdeklara na magpapatuloy ang digmaan hanggang masakop ng Russia ang Donetsk o pumayag ang Kyiv na isuko ito sa Moskwa sa pamamagitan ng negosasyon.
At dito mahalagang maunawaan na ang layunin ng maingat na pinlanong pagpupulong ni Putin kasama ang kataas-taasang militar na pamunuan ng Federasyong Ruso ay upang ipakita sa mundo at lalo na kay Trump na nananalo ang Russia sa Ukraine. Dagdag pa rito, sinabi ulit ni Putin na hindi pa ginagamit ng mga Ruso ang buong lakas sa Ukraine. Sabi niya, ano ba, parang naglalaban lang kami ng kaunti lang talaga. Ayon sa Kremlin, sinabi raw kay Putin ang tungkol sa pagkakabihag ng mga lungsod habang bumibisita siya sa command post noong linggo, kahit na parehong impormasyon ay inilabas lang noong hating gabi ng Lunes. Bago ang pagpupulong ng diktador ng Russia kay Steven Vitkov, pangunahing katulong ng presidente ng Amerika, ipinahiwatig na ni Putin na ayaw niyang magkompromiso. Sabi niya, dapat umalis ang Ukraine sa Donbas, bawasan ang hukbo at ang Europa. Dapat kilalanin ng Amerika sa batas ang mga bagong teritoryo ng Russia. Inulit ni Putin ang mga kahilingan. Bawasan ang hukbo ng Ukraine, isuko ang ilang teritoryo at pagbawalan itong sumali. Hindi pa inilalantad sa publiko ang panukalang inihaharap ni Vitkov kay Putin. Ngunit malinaw na ipinahayag ng Ukraine na hindi nito matatanggap ang anumang planong pangkapayapaan na lalabag sa kanilang soberanya ayon sa mga hinihingi ng Moscow. Sinabi ng NATO na dapat dagdagan ang tulong militar, pondohan pa ang Ukraine at palakasin ang parusa laban sa Moscow. At dito, gusto kong bigyang diin ang lahat ng pagiging teatrikal na ginagamit ng Kremlin nitong mga nakaraang araw. Ang pagbisita ni Putin sa isang military na pasilidad noong linggo, bago mismo ang kanyang pagpupulong sa mga Amerikano, ay malinaw na ginawa upang ipakita si Putin bilang isang malakas na leader militar na may kalamangan sa Ukraine. Hindi tulad ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, na medyo regular na bumibisita sa frontline para makipagkita sa mga sundalong Ukrainian, ang kalbong diktador ng Russia ay pilit na iniiwasan ang digmaan. Ang pagiging theatrical niya, mahina na at masyadong halata ang pag-arte. Bihira ngunit maingat na pinaplano ang pakikipag-ugnayan ni Putin sa militar. Halimbawa, noong Marso, paalala ko lang, noong Marso ng taong ito, si Putin ay demonstratibong pumunta rin sa Kursk para makipagkita sa mga militar. Nagsuot siya ng unipormeng militar at lahat ng iba pang mga gamit. At noon, eksaktong 2 araw pagkatapos, dumating sa Moscow para sa negosasyon si Steve Vitkov. Muling nagpakitang gilas ang Kremlin at nagdaos ng palabas para ipakitang si Putin ay hindi lang pandak at kalbo, kundi isang leader militar. At heto na nga, habang nagsasalita noong linggo sa harap ng kanyang mga pinakamataas na general, pinuri ni Putin ang mga ito dahil sa pagsakop sa Pokrovsk. Muling binigyang diin ng Kremlin ang mga kaganapan sa Pokrovsk sa paglabas ng video na nagpapakita ng mga sundalong Ruso na nagtataas ng watawat ng Russia sa gitna ng Pokrovsk. Matagal nang kontrolado ng Moscow ang lugar na ito. Ibig sabihin, hindi ito balita ng Lunes. Ngunit ipinakita ito sa gabi ng Lunes upang magkaroon ng dahilan bago ang pagpupulong ni Putin kay Vitkov. Bumaba na ang estratehikong halaga ng Pokrovsk na dating sentro ng supply ng Ukraine dahil sa matagal at matitinding labanan. Kung makuha ito, malaking tagumpay ito para sa Moscow. Ang pinakamalaking tagumpay mula noong 2023 ayon sa isang komandante ng Ukranya na nakausap ng cable news network, hindi pa tuluyang hawak ng mga puwersang Ruso ang Pokrovsk at patuloy pa ring ipinagtatanggol ng kanilang unit ang kanilang posisyon sa lungsod. Pero hindi pa diyan nagtatapos ang lahat. Ang totoo, ang mga pahayag na ito tungkol sa Pokrovsk ay sumasalamin sa matatapang at malalakas na pahayag ng Rusya tungkol sa diumano'y pagbutas nila sa buong linya ng depensa ng Ukranya, na ginawa pa noong Agosto, ilang araw bago ang pagkikita ni Trump at Putin sa Alaska. Isa pa itong eksena sa palabas ni Putin. Kamakailan, sinabi niya na handang sakupin ng mga Ruso ang buong Donbas sa dahas kung hindi ito isusuko ng Ukranya. Sinabi ngayon ni Putin na ang mga sundalong Ruso ay sumusulong sa bilis na tinitiyak ang pagtupad sa lahat ng itinakdang gawain. Kung magtagumpay si Putin na kumbinsihin ang mundo at sina Steven Vitkova, Donald Trump na hindi maiiwasan ang tagumpay ng Russia, magtatanong ang mga kaalyado ng Ukranya. Bakit natin sinusuportahan ang Ukranya? Hindi ba mas mabuting pilitin ang Kyiv na sumuko? Kung tiyak na magtatagumpay ang Russia, baka mas mainam makipag-usap na lang? Nasa harap lang natin ang estratehiya ni Putin. Totoo naman. Aminado akong nitong huling buwan, bumilis ang pagsakop ng mga teritoryo ng mga Ruso sa kasamaang palad. Pero ang pinakahuling pagtatasa ng bilis ng pag-usad ng mga tropang Ruso na isinagawa ng Institute for the Study of War ay nagpapahiwatig na ang tagumpay ng Russia sa Ukraine ay hindi maiiwasan.
at ang mabilis na pagsakop ng Russia at ng natitirang bahagi ng Donetsk region na siyang ipinagbabantang gawin ni Putin ay malabong mangyari. Aabutin ito ng napakahabang panahon. Pinahirapan nila ang Pokrovsk ng matagal, kaya kahit sina Putin at ang mga komander niya sa militar, laging pinupuri ang tagumpay ng Russia at nagpapakalat ng chismis tungkol sa kanilang siguradong panalo para sa Russia. Madaling makuha ang gusto nila sa pamamagitan ng pamimilit sa Ukraine sa hindi patas na kasunduan o paghikayat sa mga kaalyado ng Ukraine na bawasan ang suporta. Sa malaking panghihinayang, nagtagumpay sila kay Trump. Nakasalalay ang lahat sa iuuwi ngayon ng sugo ni Trump na si Vitkov mula Moscow. Sa episode na ito, mag-iiwan ako ng bitin. Isulat ang inyong opinyon at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.